Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ay middle week service habang tayo nagbebiyahe, biyaheng langit, or tayo po ay merong kapahingahan in the middle. Kasi pag wala, talagang hindi natin marating ang ating mapupuntahan. Nakikinig ba kayo? Dahil kapag nakikinig po tayo, sigurado tayo ay kasama sa plano ng Diyos na may likha ng langit at lupa. Halina kayo, sama-sama tayong makinig sa salita na makapagbibigay sa atin ng pagbabago. Amen. Mapuring awit. Nandito ang ating Pilipinas. Ang ating Pilipinas. O dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan. At sa krus ipinakita Sa puso ang dakilang pagtubos niya, ang lahat mga Pilipino magkasama. Purihin natin ang Diyos na may likha ng Pilipinas. Siya'y nagmamahal sa ating Lahat, siya lang ang nagmamahal na walang katulad. pagkat siya'y nakila. Huwag lang po tayong kumanta. Tayo ay manalangin para sa ating Pilipinas. Purihin ang Diyos na buhay ng Pilipinas. Siya'y makasama, kung kaya't aawitan Siya sa tuwina. Maraming salamat sa mga milagro, Panginoon. Suliranin lulunasan, babaguhin kanyang lubusan, kung siya ay iyong pananaligan. Awitin natin, pagpuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, mapuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. We really mean it. Siya'y dakila at tapat. Awitin natin, mapuring awit, Magmula sa puso, mga kapatid. at siya'y nagmamahal. Dahil ang Diyos ay nasa puso. Siya ay awitan, mapuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, May pag-asa po tayong lahat. mapuring Huwag kayo makinig sa mga tao walang pag-asa. siya'y nagmamahal sa Si Jesus lang ang pag-asa ng Pilipinas. mapuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, mapuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan. Alam niyo na po ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Mga kababayan ko, minsan lang tayo mabuhay. Ibigay natin ang buhay natin na yung bang may katuturan. Advice ko po sa lahat, ang Diyos na may likha ng buhay natin, ang siyang nakakaalam. At sa Kanya tayo manalig.
Kailangan natin siyang katagpuin. Tinig Lalo na mo, ngayong gabi. aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Makinig po tayo Kabila ng sa salita aking na pagkukulang, makapagbubukas ng ating isipan. katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hanap ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, O Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya
Panginoon, maraming salamat. Ang buhay namin ay nagbibigay ng kaluwalhatian kung kami ay sumusunod sa inyo. Maraming salamat sa gabing ito. Hayaan nyo na mabigyan kami ng kaliwanagan. Dahil ang kaliwanagan ay makapangyarihan kesa sa kadiliman. Namatay si Charlie Kirk because sa kadiliman. Hindi siya namatay dahil sa kung ano paman, kundi sa kadiliman ng isip ng mga tao. Mga evil na mga tao, ang mga taong sinusunod nila ang kanilang mga pita ng laman. Kaya po kami ay aware na ang aming kamatayan ay laging may purpose upang ito ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Maraming salamat, hindi po kami natatakot. Walang takot sa anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay walang katakot-takot sa kadiliman dahil makapangyarihan ang liwanag kesa sa kadiliman. Maraming salamat sa inyong presensya ngayong gabi. Unti-unti, nauunawaan namin ang mga bagay na gusto mong mangyari, lalo na po sa mga huling araw na to. Tonight, we're going to pray, Lord, sa mga watawat na sa aming harapan. At alam ko ang mga leaders ay nililid nyo sila upang pamunuan kami sa panalangin dahil ang panalangin napaka-importante. Lalo na ngayon sa Pilipinas, napakagulo. Ang prayer po namin sa aming bansa ay sana ito ay God-fearing na bansa, pero nakita naman namin na puro corrupt. Halos corrupt ang mga tao dito sa aming bansa, lalo na sa aming gobyerno. Ano po ba ang gagawin namin kundi ang humingi ng inyong intervention para sa aming bansang napakagulo? For you are the God of order and you can order this nation of the Philippines sa pamagitan po ng inyong salita. Sa inyong salita lang ay nagagawa nyo ng pagbabago ang lahat. Sana ang mga tao na sa Mindiola, yung mga taong wala nang ginawa kundi mag-rally, Lord. Buksan niyo po ang kanilang mga isipan sa gabing ito. At sana nakarinig sila ngayon at yung mga tao naman na talagang may puso sa aming mga bansa, sa aming mga kapwa Pilipino, ay manalangin kami sabay-sabay ngayong gabi upang may pagbabago sa aming bansa. Amen. Panginoong Ama, Pilipinas muna. Pilipinas. Praise God. Kaya nga po, importante talaga ang Pilipinas natin. Praise God. Okay. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay naniniwala na ang iyong kaisipan ay mas mataas sa aming mga kaisipan. Amen. At ang iyong kapamaraanan, Panginoon, ay mas mataas. Walang imposible sa inyo. Ngayong gabi, kami po ay tumatawag sa inyo bilang isang mananampalataya dahil kami naniniwala na mayroong kapangyarihan ang pagkakaisa. Idinalangin po namin ang aming bansang Pilipinas, lalong-lalo na po ang aming gobyerno sa pamumuno ng aming mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng pagbubulgar ng mga kaliwat kanan na korupsyon na lumalaganap, ay magkakaroon po siyang tamang pagdidesisyon upang Amen. makaroon ng kabutihan at kagalingan sa pamumuno ng ating gobyerno. Pinapanalangin po rin namin, Panginoong Diyos, ang aming bansa sa gitna ng pagtaas ng mga bilihin o inflation crisis na nagdudulot ng kahirapan sa ating bansa, ay patuloy ang mga Pilipino'y makapagpalit at ikaw ang kanilang sumpungan dahil kayo lamang, Panginoon, ang siya makakapagbigay sa amin ng kaligtasan at kasaganaan ng buhay. Purihin ka, Panginoong Diyos. Amen. Dakilang Diyos, ang dalangin po namin ay madami pa mga Pilipinong misyonaryo na magagamit ninyo upang maipalaganap ang magandang balita ng kaligtasan sa buong mundo dahil nabansagan na ang Pilipinas bilang isang missionary sending nation. Amen. Naniniwala po kami sa inyong promesa sa salita ninyo galing sa Mark 16 verse 15 at sinabi ni Jesus sa kanila,
habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay gagalaw sa aming kahilingan at panalangin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Panginoong Ama, kami po ay nananalangin na marami pang mga Hudyo na kilalanin ka, Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Pagkat kayo po ang aming Mesiyas, ang dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil dinadalangin po namin ang bansang Israel na inyo pong protektahan ang mga mamayang Israelita sa gitna ng dahas ng gyera at mga sakuna na nagdudulot ng kahirapan sa bansang ito. Dakilang Diyos, amin pong binibless ang bansang Israel, We bless pagkat you, inyo pong Israel. sinabi sa inyo pong salita sa Genesis 12:1-3, papalain ko ang mga nagpupuri at sumusuporta sa bansang Israel. Sa Salmo 122:6, ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin kay Yahweh ito'y dalangin, ang nagmamahal sa iyo'y pagpapalain. Hallelujah. Amen. Dakilang Ama, aming Panginoong Diyos, dalangin po namin ang matiwasay at maayos na pamumuno ni President Donald Trump na ito ay kanyang magampanan at mapaganda pa ang bansang Amerika at ang bawat mga mamamayan doon ay magkaroon pa ng pag-iisa. Panginoong Diyos, Jesucristo, ang amin pong dalangin ay ang pagkilos mo'y lalaganap ito ng lubusan sa Amerika. Amen. At ang banal niyo pong Espiritu ay siyang magdudulot na tunay na pagsisisi, lalong-lalo na po sa mga kabataan ng eskwelahan. Tatalikuran nila ang pagmamataas sa sarili at kikilalanin kayo, Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na magkakaroon pong dakilang pagbabago sa bansang Amerika, na ang bawat Amerikano at Amerikana ay magkakaisa at hindi sa pagwawatak-watak ng Iglesia. Sabi mo po, Panginoon, sa 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. Panginoong Ama, ang amin pong dalangin ng mga Kristiyano sa bansang Spain ay lumago sila sa kanilang pananampalataya at sa Amen. ganoon ay kanila itong masumpungan ang kapangyarihan mo na kumilos sa kanilang buhay at sa pakikipaglaban sa mga adiksyon at kahinaan. Dakilang Diyos, ang amin pong dalangin na magkakaroon ng masiglang mananampalataya sa loob ng bawat bayan at pangkat etniko sa bansang Spain. Panginoon, ipinapanalangin namin na ang mga kabataan at matatanda sa bansang Spain ay mahanap nila ang tunay na pag-asa at layunin kay Jesucristo, pagkat hindi relihiyon ang makakapagligtas, kundi ang pagkakaroon ng relasyon sa buhay na Diyos. Maraming salamat sa inyong salita na sabi mo, ipapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh. Ikaw ang aking anak, mula ngayon lalo ako ng iyong ama. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay ipapamana ko sa iyo. This all I pray in Jesus' name. Amen. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na kami ay nabigyan ng oportunidad na makapag-lead po ng panalangin in faith sa buong bansa. Maraming salamat po sa inyong mga milagro sa buhay namin, lalo na ngayon lately, ang isang milagrong napakalaki ay ang na-preserve po ang paa ni Lilibet dahil sa panalangin ng mga tao mo
na binigyan mo ng kapangyarihan. Patuloy po kaming nananalig na hindi lang po paan nililibet ang kaya ninyong baguhin o lagyan ng inyong kapangyarihan, kundi maging ang aming buong buhay at maging ang aming Pilipinas. Ano man pong tinatahak namin ngayon na mga problema, ito ay may solusyon. Ituro niyo po sa amin ang bawat solusyon ng bawat problema upang kami ay managumpay sa aming buhay dito sa aming munting Pilipinas. Lord, nawa nakaka-apekto din po or nakaka-influensya kami katulad ni Kirk, Lord, ni Charlie Kirk, na nagkaroon siya ng napakalaking impact sa buong mundo. Yun din po ang aming pangarap na maging sa aming pamilya lang ay magkaroon kami ng magandang impact. Yung ma-influensyahan namin ang aming katabi sa aming pagkakristyano sapat na upang mabigyan namin ng pagbabago ang aming bansa. Ito po ang aming samot dalangin sa buong 195 nations. Patuloy po kaming manalangin sa inyo. Dahil kung hindi po kami mananalangin, sabi nyo, wala kang magagawa dito sa inyong special planet Earth. Ito po ang aming samot dalangin, lahat ay magsabi ng Amen. So magandang gabi tonight. Gusto ko munang bigyan ng pagkakataon si Pastor Raymond sa pag-imbita ng 19th year anniversary po natin sa ating Greenfield. At patuloy po tayong maggalak. Palakpakan natin ang Lord. Dahil hindi nyo ba nahalata ang ating VCF ay patuloy na celebration. Meron tayong makita natin na we are reaching out, love in action, at maging celebration talagang tuloy-tuloy. Dahil life is Jesus. Jesus is life. And Jesus is a celebration. Kaya celebrate po natin ang buhay na bagong tinanggap natin sa pamagitan ni Jesucristo. Tonight, gusto ko lang nabigyan ng pagkakataon si Pastor Raymond na may announce kung ano man mga plano ng Diyos dito sa ating Greenfield. Tayo po ay paakyat, hindi tayo pababa. At kahit anong ginagawa ng demonyo, hindi tayo patatalo sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Amen. Pastor Raymond. Maraming salamat, Pastora Marlene. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, isang kagalakan na magsilbi bilang ministro ng Diyos sa mga kaluluwa na mula pa noon hanggang ngayon, patuloy ang kapangyarihan ng Panginoon ng pagbabago sa buhay ng isang tao. So ngayong linggo, Setyembre 28, magkakaroon ng 19th year anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Alam nyo, noon, ang pagkakaalam ko, ang simbahan ay isang building. Pero nang ako ay namulat sa mga katotohanan, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa gabay ng ating senior pastor at sa tulong ng banal na Espiritu, dahan-dahang binuksan ng Panginoon ang aking pag-intindi. At nalaman ko na ako pala ang totoong simbahan. Amen. Palakpakan din natin ang Panginoon. So, meron tayong, magkakaroon tayo ng selebrasyon sa mga buhay na binago ng Panginoon. Higit sa lahat, alam ko na kung ano ang inumpisahan ng Panginoon at ay tatapusin niya. At ang kapamaraanan ng Panginoon ay mas mataas kaysa kapamaraanan ng tao. Amen. Hayaan niyo pong ibigay ko ang verse nang galing sa Kawikaan, no? 19:21, di ba? Kahit anong dami ng plano ng isang tao, pero ang tuntunin or purpose pa rin ng Panginoon ang siyang mangingibabaw. Amen. Ipinapasa Diyos ko na lang ang lahat at alam ko na kung wala ang Panginoon, wala din tayong magagawa. Maraming salamat sa gabay ng ating senior pastor. Maraming salamat sa kumbaga nako-comfort tayo sa mga sitwasyon na mayroong mga mahirap intindihin. Pero kumbaga nga,
patuloy lang ang ating pagtatayo ng banderang Hesukristo na ating pinapaniwalaan. Amen. So, iniimbitahan ko kayong lahat, maging ang ating mga lahat na makakarinig dahil mayroon tayong big time celebration, no? Amen. Big time kasi 3 selebrasyon, no? Doon na lang natin i-announce yung 3 selebrasyon na yon. But ako ay talagang nagagalak dahil ang unang katagumpayan na makuha ng isang tao ay malaman ang katotohanan. At ang katotohanan na ito ay siyang magpapalaya sa ating lahat. Hindi pala ang tao ang pinapalaya, kundi ang bawat isip ng tao papalitan ng karunungan ng katotohanan. So nagpapasalamat ako. Ang tema natin, growth and glorious. Glorious talaga. Dahil hindi naman talaga magliliwanag pag hindi tumutubo. So sa aking mga kasamahan sa BCF Greenfield, ayaw kong sabihin na laban lang tayo. Laban ito ng Panginoon, hindi natin ito laban. Ang atin lamang ay maniwala, manampalataya at ibigay ang ating buong buhay sa Kanya at ang Diyos na po ang bahala. Excited po ako sa linggong ito na darating at alam ko tayong lahat pupunta tayo doon dahil tayo ay magsiselebrate ng mga buhay natin na binago ng Diyos. Maraming salamat po and to God be all the glory. Amen. Maliwanag po ang sinabi ng Lord na kapag ang mga tao ay nagre-reject sa Kanya, ay i-reject niya rin po. Kaya tayo ay magpagpag ng ating mga paa. Kapag tayo ay nire-reject, tayo ay magpapagpag ng paa at tayo ay mag-move on dahil meron tayong uuwian. Palakpakan natin ang Lord. Alright. Sa gabing ito, just tell your neighbor next time magdala kayo ng mga kaluluwa na may katawan. Baka naman sabihin mo, Pastor, di mo ba nakita? Katulad ni Boy Gadin, di mo nakita, Mami? 10 yung dala ko. Asan? Sabi mo, kaluluwa. So, yon. Kaya nga po, kaya hindi tayo nagkakaintindihan. Tonight, we're going to talk about prophecy. Ang simbahan ito ay nasa propesya. Sana maintindihan ninyo ang prophecy. Paulit-ulit kung sinasabi, foretelling o sinasabi na ng Diyos kapag may relasyon ka sa Kanya. Sasabihin niya ang kanyang mga sikreto. Anong sikreto ng Diyos? Yung plano. Ano nga ba ang plano ng Diyos? Na tayo ay isalba sa kamay ng kaaway ni Satanas. Kaya nga kung sino man kayo at hindi pa kayo nasalba, abay, lumapit na kayo sa Panginoon dahil magsasara na po ang kanyang grasya. Huwag kayong maniwala sa mga religious na forever yung grasya. Ang grasya po dito sa lupa ay merong hangganan. Pag sinabi niyang shut the door, wala nang mag-open yan. Kahit mag-iyak ka pa ng dugo, talagang wala nang open kapag sinara na ng Diyos ang kanyang pintuan. In other words, sa ngayon po ay meron pa tayong grasya, pero yung iba na misuse yung grasya. Sobrahan na, paniwala na mali na kapag naggrasyahan ay okay lang ang mag-vape, tulad ng ating mga young people, okay lang ang mag-fornicate, okay lang ang mag-adultery, hindi po okay yan. Kung si Kirk ay namatay dahil sa katotohanan na siya sanang magpalaya doon sa pumatay, hindi niya tinanggap Kaya siya yung sinubukan niyang patayin ang katotohanan. At ngayon, nangyari sa katotohanan, nag-echo sa buong mundo na ang katotohanan ay makapangyarihan sa hindi katotohanan. Palakpakan natin ang Lord. At dito po natin nakita na talagang sobrang evil na po ng mundo. Nakita natin sa Facebook, nung pinapakita na habang nagdi-debate si Charlie Kirk, talagang palaban ang mga tao, lalo na sa Amerika. Amerika is a great nation. Paano ito maging great kung wala siyang Diyos? Because only God is great. Sino maging great yan? Hindi si
Donald Trump ang great, hindi si Obama o kung sino pa man malalaking tao. Higit sa lahat yung mga taong talagang kinakalaban ang gobyerno dahil overpowered nila dahil sa kanilang kayamanan at kaalaman. Science is evil. Science major po ako. Evil in a sense na pinuprove ng science na mataas siya kesa sa truth. Hindi nga ma-prove hanggang ngayon. Hindi pa rin sumusuko ang science, mga taong nasa science. Pero si Elon Musk, wala na sigurong tatalo kay Elon Musk. Siya ay talagang sukong-suko sa prinsipyo na na-discover niya na kahit anong gawin niyang mag-imbento ng mga prinsipyo, ay hindi niya kaya ang prinsipyo ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Sige pa po. So ngayon, ang prophetic word po ng Lord sa atin, obviously, mag-observe na tayo. Tayo ay nasa mga huling araw. Katulad ni Kirk, hindi niya alam na hanggang ganong oras na lang siya. Sino ba nakapag-isip na hanggang bukas ka na lang o hanggang ganong oras ka na lang? Pag hindi mo naman talaga iniisip, hindi yan papasok sa isip mo. But I tell you the truth na tayo ay hindi tatagal dito sa lupa dahil sabi nga ng Diyos, tayo ay temporary lang dito. Temporaring nandito tayo for a purpose. Dahil may plano ang Diyos na gumawa ng tunay na world, ang world na hindi kayang mawala. Ang world na inihanda ng Diyos ay ang mundo ng katotohanan, ang mundo ng kanyang pangarap para sa kanyang creation. At yan yun ay bagong lupa at bagong langit. So kahit ano pang sabihin mo, let's say you talk against, nakita ko subversibo yung mga ka-debate ni Kirk, no? Parang mga walang kamatayan kung magsalita kasi marami sila, nasa likod ang mga bakla, mga ganon. Siyempre magaling sila diyan sa ibubuli ka. The king of bullies yung mga yung mga nasa kadiliman. So siyempre si Kirk nagsasalita, hindi nila pakikinggan, pero naghahamon sila ng debate hanggang sa hindi naman sila makasagot ng may sense. Katulad na ng sinabi niya, yung isa, tomboy, sabi niya, so how do you define man? Hindi niya sinasagot, I am American. Ba naman, napaka-nonsense. Kaya nga nung sabi ng Lord, hindi po natin dapat inaano ang mga nonsense na tao. Kaya lang si Kirk, tinitry niya talaga na pasukin ang mga naging foolish na ng mga tao na bigyan sila ng pagbubukas. Kahit yun, marami, kahit yung mga ang pumatay, kumukunti sila ngayon dahil mas marami ang nabuksan ang kanilang mga mata. Because we know that the light has proven na mas makapangyarihan ang ilaw kesa sa kadiliman. No one can beat that. So ngayon, ito po ang ating message. Praise the Lord. Mukhang wala. Sudden cut of my people. God is speaking. Ito daw ang sabi ng Lord na in the middle of this crisis, sabi niya naman din sa Book of Revelation na that there will be 7 years, 3.5 years pre-trib or yung minor, yung pinakapinali na sobrang katulad ng babae na nagli-labor is 3.5 years. Hinati yon. So nandito na po tayo, papunta na tayo sa malapit na tayo sa tribulation. Ano ibig sabihin ng tribulation? Yung yung nag-grow na yung babaeng buntis na parang may lalabas na. Nandito na tayo sa zone na yan. So, ito ay sinabi ng ating Panginoon. Kung kayo po ay nakakapagbasa ng Bible at mula noon hanggang ngayon ay nagsisimba kayo, wag lang kunin po ang attendance. Wala naman kayong ginagawa. Record kayo ng record. Ano bang ginagawa natin sa attendance? Na pag-pray natin yung mga taong nakapag-sign in dyan, na spiritually makapag-sign in sila sa pamagitan ng pagkain ng regular. Kasi kung off and on kayo, para kayong bisita,
Hindi mo pwede pupunta ka ng langit, bisita ka. Ang uuwi sa langit ay tagal-langit. Kaya nag sa atin yung attendance natin. Ito ba sila ay kumakain ng regular? Yun lang ang tunay na uuwi sa langit. Pero yung mga bisita, pinipilit pang magsimba, hindi po yun sila kasali. Kasi ang anghel naman ay nandito, tinitingnan niya yung ginagawa mo. Kung ikaw ay kumakain na ng salita ng Diyos, di ba? Pag baby, kumakain na, ibig sabihin, human being na siya na nakakailangan niya na ng pagkain. Pag born again na kayo, hindi na kayo biniimbita. Kayo na ang naghanap ng pagkain ninyo upang kayo ay lumago at patunayan ninyo sa inyong mga buhay na kayo nga ay nabuhay na muli kay Kristo. Palakpak. Hindi ko na po kayo kailangan sabihan ng palakpak. Kaya kusa na kayo magpalakpak pag alam nyo naman na naintindihan nyo, nakastrike yung salita sa inyo. Ang palakpak po ninyo ay parang sinasabi na naintindihan ko po, na-receive ko po. Or simpleng amen, ibig sabihin na-receive ko po. Kasi you're talking to God, hindi sa akin o sa iyong katabi. Alright, sudden cut of my people. Kailan ito? Kailan niya ito sinabi? Tingnan po natin sa sinabi niya sa 1 Thessalonians 4:17. After that, we who are still alive at yung mga na-left behind, caught up together with them in the clouds. So alam natin sa tinatawag nating rapture, rapto. Marami pong meaning, katulad ng English, ang meaning mo ng love kapag ito ay hindi totoong definition ng love ng Diyos, ay talagang mali. Tingnan mo yung mga tumboy at saka mga bakla. Iba yung meaning ng love nila. Nagkakasakitan na ng HIV. Yun ang meaning ng love nila. Samantalang ino-offer ng Diyos na pag-ibig ay nakaka-heal. Amen. Kaya sabi ni Kirk na maganda ang mag-asawa. May anak, tumboy ka. Tumboy din yung kinakasama mo. Later on, mag-adapt-adapt pa kayo. Problema pa kayo. Samantalang kung nag-asawa kayo ng tama, dahil yun naman ang plano ng Diyos, nagkaanak kayo, then yun ang sinasabi niyang joy na regalo ng Diyos sa atin lahat. Kaya duda ako pag sinabing ako, hindi na ako mag-aasawa. Agad-agad ako, ano kang ginagawa nito? Bakit nasabi niyang hindi na siya mag-aasawa? Siguro may ginagawa ito. Parang satisfied na. So after that, he who are still alive, sabi niyang Bible, ang na-left will be caught up together. Yung mga naiwan na yung mga naiwan, yung mga namatay na una na with the Lord. Katulad, kapag namatay ka, kasama mo na ang Panginoon, ikaw ang unang i-caught up. Caught up. Everybody say caught up. Sa Tagalog, ano ba ang caught up? Ha? Kinuha. Kinuha? Pinaakyat? Caught up. Sa taas. Together with them in the clouds. Sa clouds. To meet the Lord in the air. Ibig sabihin, hindi pa po bababa ang Panginoon. Anytime. Hindi pa siya bababa galing sa kalangitan. Galing siya sa heaven of heavens, bababa lang siya doon pa rin sa clouds. Para i-meet ang mga tao niya. Tanungin mo yung katabi mo, tao ka ba ng Diyos? Oh, ito yung nag-aabang sa'yo. Ito yung future mo. Dito sa lupa, walang future dito. Kahit nag-graduate ka ng masteral degree, doctorate degree pa rin ng impyerno ang pupuntahan natin. Kaya walang magandang future dito. Tingnan mo si Vice Ganda, maganda ba ang kanyang future? Wala. Sa tingin mo, maganda ba ang future ni Vice Ganda? Anong sunod niyan? Kaguluhan lang. Dahil puro mali ang kanyang ginagawa. Ang ginagawa niya ay pang-rebelde sa salita ng Diyos na kahit alam niyang lalaki siya, ay talagang pinipilit niyang babae siya.
Yun po ay rebellion. And the only sin na sinabi ng Bible, ancient sin is rebellion. Kapag rebelde ka, nandiyan na kasama na lahat yung mga maliliit na kasalanan kasi yan yung mga offspring or yun yung mga effect ng big time na sin na rebellion. So, to meet the Lord in the air and so we'll be with the Lord forever. Sino ang Lord? May-ari ng langit at lupa. Kilala kaya ni Vice Ganda ang may-ari ng langit at lupa? Kilala niya kaya ang may-ari sa kanya? Kung langit at lupa, kanya, yun pa kaya mga taong parang mga langgam? Kanya yan. Kasi kung di mo siya kinilala, natural hindi ka kasama sa kanyang plano. Ang plano ng Diyos ay maganda. Create niya tayo dahil may maganda siyang plano. Kaya sinabi niya, hindi ko pababayaan na kayo ay mapunta sa wala lamang o sa traskan dahil create ko kayo dahil may plano akong maganda sa inyo. So I want you to feel the love of the Creator tonight. Come on, give Him a clap offering. Nasa end time na po tayo. The and coming of the Lord were not for hindi lamang sa mga believers, kundi sa believers are those who are preserved. Ibig sabihin, aminin natin marami ang left behind. Marami, many will be left behind. Sino ba ang left behind? Let's go 24, Matthew 39 to 44. Para magkaroon tayo ng idea. Ang pagbabasa po ng salita ng Diyos ay by context. Huwag lang magbasa ng per ano. Kailangan basahin bakit niya sinabi, sa taas, sa baba, at saka marami ka pang supporting. Na sinabi niya dito, sinabi niya dito. Bakit kaya niya sinabi? Alam natin ang Matthew 24 ay ang mga propesya o ang pag-foretell ni Jesus sa mangyayari. Isa po itong hudyat na malaman natin na si Jesus ay hindi lamang propeta, kundi siya mismo ang may gawa ng langit. Ikaw ba naman makapag-prophesy ka ng mga bagay na hindi mo alam? Siya parang alam niya lahat. Si Charlie Kirk talagang hanga-hanga tayo. Wala siyang dinadebate na hindi niya alam. Alam niya lahat. And we know na it's God. Even Jesus, 9 years old sa loob ng parang lang, binalik lang ng Diyos kay Charlie Kirk. 9 years old lahat ng Pariseo, council, mga talagang brainy, nandoon. Dinidebate ni Jesus. At hindi sila makasagot. Simple lang, hindi nila alam na behind Jesus is God. Behind Charlie Kirk is God. Charlie Kirk did not go to heaven dahil siya ay nagbigay ng buhay niya. Hindi siya pumunta sa langit dahil siya ay naging good father, good husband, good friend of Trump. O binigay niya yung buhay niya sa gospel. Hindi siya pupunta ng langit dahil dyan. Pupunta siya ng langit dahil dyan sapagkat dahil si Jesus mismo ang nag-allow sa kanyang pupunta. Si Jesus mismo ang namatay para magkaroon ng entrance si Charlie Kirk sa langit. Hallelujah! Hallelujah! At alam niyo ba, ang langit ay temporary din nating pupuntahan. Hindi siya permanent. Kailangan alamin natin yan. So sabi niya sa Matthew 24:39-44, are you ready? Makinig po tayo, spirit, soul, and body. And they knew nothing about what would happen. Hindi nila alam kung anong mangyayari. Hanggang sa ang baha, flood, came and took them all away. Obviously, ang story po ay nandoon kay Noah. Nung unang sinira ng Diyos ang earth. That is how it will be in the coming of the Son of Man. Paano ba daw magdating ang anak ng Diyos? Ito ay mangyayari kapag marami ng baha na ng crisis. Katulad ng Mindula, baha na ng mga bakla. Baha na ng mga makasalanan. Darating ang Son of Man. Isang hudyat yan. Dahil wala makakapigil sa mga evil people na magpatayan, magnakawan. Sino ang
Galit sila sa magnanakaw. Sila. Hindi ba sila magnanakaw? Ay, si Vice ganda. Nakaw ng puri. Binibili. Di ba? Naintindihan niyo ba natin yan? Lahat tayo magnanakaw in the real sense. Pero pag tayo ay sumama sa hindi magnanakaw, natural. Ikaw ay hugasan, ikaw ay bayaran, at hindi ka na magnanakaw. Salamat sa Diyos. Kaya wala kayong makitang born again dyan sa Mindula. Pero may alam ko, yung hindi totoong born again, siyempre marami. And that is how, kailangan alamin natin paano ba dumating ang Lord. Darating daw siya kasabay ng crisis. Flood. 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. Continue. So, yun sabi. May isa daw na kukunin. Sa dalawa, may kukunin, may maiiwan. Taken away. 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 Kukunin. Palayo. Hindi papunta sa clouds. In other words, itong rapture na tinatawag ay para ikaw ay ipaanod. Sa time ni Noah, we need to be in context. 2 women will be grinding with hand mill and one will be taken and the other left. Hati. Therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Pagdating ng Lord, ng mga totoong naniwala kay Jesus, alam mo, may alam ka na pag dumating siya, siya ay sasagip sa iyo dahil Lord mo siya. Siya ay magja-judge sa mga wicked. Bibigay niya ang kanyang reward sa mga nagtrabaho sa kanya. But understand this, if the owner of the house had known at what time at night the thief was coming, dahil ang pagdating daw ng Panginoon ay parang magnanakaw, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. Alam mo naman, pag ang magnanakaw ay dumating siya, may kukunin siya, di ba? Kung alam mo namang magnanakaw, darating di sana, syempre, hindi mo i-allow na may kukunin siya sa bahay mo. Yun ang po ang explanation dyan. Ang pagdating ng Diyos ay talagang hindi mo alam kung kailan. No one. Even Jesus said, walang nakakaalam. Thief nga parang magnanakaw Patutulugin ka lang, anuhin ka para pag dumating siya, hindi mo alam. So you also must be ready. So ano magagawa natin? Ready na lang tayo because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Kahit iniisip mo siya, may time talaga na wala sa isip mo 1 second. Tsak! Dahil sabi ng Lord, when nobody is thinking about me, I will come. Parang ganon. So what shall we do para tayo makaabang? Then all we have to do is to be ready. Busy tayo ng ready sa pagdating ng ating Panginoon. Yun po ang paunawa natin dito sa end times. So, as we go on, sabi dito, the spirit of Jezebel inside the house of God ay mamamatay Kristiyano. Huwag kayo magtaka, maraming Kristiyanong papatayin. Nandan yung tatakutin ka, katulad nito kay Kirk, na kapag ikaw daw ay, kaya yung mga bakla doon, di ba, nagsisigawan? Hindi ko kaya makipagkasama yung mga maka-Trump. Ako, sagutin ko yun Alam niyo ba kung ano yung sasagot ko doon? Hindi ko rin kaya makipagsama sa anak ng demonyo. Come on, there is a fight in these last days. Kung wala kang alam talagang, ibubuli ka ni Satan, ka na lang, talong-talo ka. Also, you also must be ready. Ito yung mga mangyayari in the next time. There will be a shifting. Alam ba yung shifting? Katulad ng pagbukas ng mata natin, may mga
maskara na o may mga mask na yung mga tao. Parang nagulat tayo, may mga yellow na yung mga bahay. Ganon ang ibig kong sabihin ng shifting. Na ito na nga, pinapaalam na, ina-announce na, there will be a shifting maging sa government natin. Hindi na siya katulad ng dati. Kaya wag na tayong ma-shock. Maging ready lang tayo, sabi ng Bible. Okay. So, the church na may mga tao ng Diyos na totoo. The church, dito po din sa last days na to, mga pastors, aware po tayo na kapag sila ay nasa fornication, nasa malicious at saka mga nasa loob ang mga lust sa loob ng church. Dahil ito po ang season ni Jezebel. They are going to kill the church. Papatayin nila ang power ng church sa pamagitan ng lust. Kaya mismo ang church natin, kaya doon ko pala nakita na kailangan pala natin talagang ipag-pray ng todo-todo ang mga leader, ang church na nagdadala ng salita ng Diyos, because they are subject for the attack in these last days. Alright? So, naintindihan po ba natin? So, many people will not make it. We have to face it. Kaya hoping na tonight, magkaroon na kayo ng burden na ipag-pray nyo ang inyong mga pamilya na sila ay masave sa crisis na to. The biggest crisis in the history of the world is itong tribulation. Dreadful. Wala pang nangyari na karumal-dumal na sobrang crisis, kundi itong upcoming tribulation. Kaya nga nagsasaya ang mga bakla, ang mga kabataan, hindi nila kasi alam kung ano ang mangyayari. Ano sinabi ni Mrs. Kirk? That young man, yung batang yan, batang binatilyo na pumatay sa kanyang asawa, I forgive him. Because sabi nga ni Jesus, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So I forgive those people na nagmalign din sa akin dito sa ministry, yung mga umalis na dakdak ng dakdak and they talk against sobra-sobra. I forgive them for my sake. At nandyan sila sa ibang mga churches, patuloy pa rin silang naninira sa mga tao ng Diyos. I forgive them. Na praying na sana, bago man lang mag-closure tayo dito sa lupa, ay magkaroon ng chance sila na makapagbalik loob sa Diyos. I don't care kung anong mga sinabi nila, hindi ko na yan inisip kung anong ginawa nila sa akin. Yung mga pera dito sa quantum, pinagpiyastahan nila, it's okay. Para ka nang ginago, it's okay. Kasi sabi ng Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Yung mga umalis dito na gumawa pa ng karumal-dumal para sirain ang DCF, ang pangalan ng Diyos na talagang tinataas natin ang pangalan. Sila naman gumagawa ng karumal-dumal, kabaklaan at kung ano-ano. Pagnanakaw, pagsisinungaling, pag-go against hanggang dyan sa Greenfield. Ay patawarin natin sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Palakpakan natin ang Lord. Dahil kung totoo kang Kristiyano, you are a forgiver. Kahit anong bigat ng kasalanan ng tao, talagang sabi ng Lord, kung ako nga, pinatawad ko sila, kayo na nagpapatay sa akin, sino tayo na hindi magpapatawad? Palakpakan natin ang Panginoon. Wicked unbelievers will be removed. Ito po ang tinatawag na rapture. Sa doon sa time ni Noah, punta po tayo doon. Saan ba sa time ni Noah? Nasa Matthew ba yun? Na sinaysay doon nung nag-flood na? Kung inyo maalala? Si Noah ba? Yung ark ni Noah. Nung yung flood came, he took them away. Took them away is the meaning of rapture. May Noah ba tayo na clippings? So sana maintindihan po natin na
ang rapture ay hindi yung kukunin ka, kundi ang caught up na sinasabi niya doon sa 1 Timothy. Yun yung caught up. Yun yung mga tao ng Diyos na i-caught up sa preparation. Everybody say preservation. Ang purpose is to preserve. Dahil bababa si Jesus, kasama yung mga taong na-caught up, na na-preserve. Ang tao ng Diyos ay ipipreserve. Dahil sa pagdating ng krisis, na sobrang krisis, ayaw ng Diyos na tayo ay mahirapan. Pag anak ka ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay iingatan ka niya, hindi ka niya ipapahamak. Palakpakan natin ang Diyos. Patunayan niya yan. He will prove it to you. Ito yung ating ipaparinig ng Diyos sa atin ngayon na hindi pa rin siya nagbabago. He's still the same God who promised to those people na kanyang mga totoong tao ay ipipreserve niya at hindi niya i-allow. Diba si Jesus sa John 17:15, meron siyang pakiusap sa Ama. Anong pakiusap niya sa John 17:15? Alright. Medyo nilagay ko naman yan. Meron na. John 17:15. Sinulat mo yan kanina. My prayer, sabi ni Jesus sa Ama, okay. Ando na sana. My prayer to the Father in heaven, ibig sabihin, nung nandito pa siya, prayer is not that you take them out of the world. Sabi niya, huwag kunin sila sa mundo. Sabi ni Jesus. But that you protect them lang from the evil one. I-protect daw tayo sa evil one, ang mga disciple ni Jesus. Pero there is a shifting na talagang sinabi niya, He is going to cut up ang kanyang mga tao to preserve. Hindi lang sa evil one. Ang Father in heaven nag-shift. Sinabi niya, hindi lang sa evil one, i-protect ko ang mga tao ko, kundi sa dreadful na mangyayari, sa crisis na mangyayari. Kaya tayo ay hihigupin ng alapaap through by the Holy Spirit. Kaya kailangan po natin ay magkaroon ng Holy Spirit para ang Holy Spirit po ang mag-caught up sa atin sa taas after doon sa mga namatay na nauna sa atin. Sunod tayo. Tayo ay ipipreserve ng Diyos habang nagbubuhos siya ng galit niya dito sa lupa na hindi mo ma-imagine. Ultimo yung mga sugat hindi nahihil. Lahat ng mga laman ng mga tao talagang nagkakandawala, buhay pa rin sila. Ganun katindi ang mangyayari. Sinabi niya naman sa Book of Revelation. But you, my people, will be preserved with my power. Hallelujah! Kaya tonight, kailangan maging matapang tayo. Habang nandito tayo, we are preserved by the power of the Holy Spirit. Kaya po, kailangan kilalanin natin ang banal na Espiritu. Siya ay si Jesus in the form of the Holy Spirit na pumasok sa puso mo. At gusto niya, siyang mag-manage, siyang mag-govern ng buhay natin. Ang led po, katulad ng tayo ay nasa swimming pool, hayaan na lang natin ang tubig na siya ang mag-carry sa atin. Hindi tayo mag-e-effort. Ililed tayo ng tubig kung saan niya gusto. Yun ay ibig sabihin ng mga anak ng Diyos. Led, filled with the Word of God and led dinadala na ng Holy Spirit. Hindi na tayo lumalaban, kundi tayo ay sumusurrender na tayo sa banal na Espiritu at ang will nito. Palakpak. So there is a shifting. Ito po ay prayer ni Jesus. Pero ang Father in heaven, binago niya, hindi lang partial.
Hindi lang sa evil one, hindi lang sa mamamatay tao katulad ng pumatay kay Charlie Kirk tayo i-save sa huling araw, kundi i-save tayo sa lahat ng galit ng Diyos. Because as a children of God, wala tayo sa kanyang isipan na tayo ay maghihirap dahil anak ka ng Diyos. Hallelujah. Let's go 2 Timothy 1:9. 2:19, So anong gagawin natin sa mga huling araw na to? Personal ang relationship, personal ang ating salvation. Salamat ka, dinala ka ng nanay mo dito, nakarinig ka. Nasa iyo na rin yun kung gusto mo. Magkatulad ka ng ibang mga young people dito na hindi totoo. They just go to church, hindi man lang matapos yung service, nasa labas na sila. Ibig sabihin talagang malaman mo, sabihin mo nga sa katabi, malaman mo ang tunay na anak ng Diyos. Nakakatagal. Nakakatagal sa service, sa presensya ng Panginoon. Kasi meron silang another voice Labas ka, labas ka, labas ka. Mukhang may marinig ka na mabisto ka, nagpo-fornicate ka, nagaganon ka, nagaano ka. Labas ka. Ayoko makarinig ka. They have boss, another boss. Well, hindi tayo dito para mag-condemn, kundi pinasabi lang ng Diyos sa akin ang kanyang gustong sabihin sa mga young people natin na hindi makatagal sa presensya ng Lord. Sa kanila, simba na lang, hindi pa ma-perfect. Masahol pa sa unbelievers. Hello? It is through my observation sa pamagitan ng salita ng Diyos. At hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. They are fornicating, okay, that's your will, mga kabataan. Go on, fornicate ng fornicate. Ititingnan na lang natin ang inyong consequence. As a pastor, wala akong tigil sa kakaremind sa inyo, ang Diyos ay Diyos. Whatever you say, tulad ng mga narinig ninyo, I'm an American. Hindi sinasagot kung babae ba siya o lalaki. Tinatanong siya ni Kirk, how do you define man? How you define lady? I'm an American. You see, nonsense. And how can you deal with that? Kung ang mga anak mo ganyan, hindi sinasagot ang tinatanong mo because they are in lie. They are in facade. They are in masking. Kaya ang truth lang po ang makaka-separate sa atin sa mga gatong mga evil na tao. Kaya hindi kayo pag yung anak ninyo na obserbahan yung ganon, then you need to do extra na sila ay masave. Pero kung meron talaga silang free will, hayaan mo na. Sabi ng Lord sa last days, hayaan mo na yung talagang gusto nilang magpakasama. Yung nagpapakabuti, doon ka. Sa mga nagpapakasama na, sabi ng Lord, hayaan mo na. They made a choice already. Hello? Kaya hindi natin mamak ang Lord. Sa loob ng simbahan, magpapakita ka sa mga young people na, di ba? It's satanic. Pero nakangiti lang ako na balang araw, wag naman sanang masarahan. Balang araw, maka 20 minutes before take off man lang, palakpak. Nandun pa rin yung passion ng Lord na hintayin natin ang mga kabataan natin kasi dumaan din tayo sa pagkabata, di ba? Yung mga ganong mga parang gusto pa rin mag-vape kahit na sabihin mong impyerno yan, talagang vape pa rin ako. Bahala na kayo, basta may girlfriend ako, mag-fornicate ako. Naintindihan naman ng Lord dyan. Yes, naintindihan ng Lord na you're going to hell. Alright? You're going to hell. So, huwag kayo matakot. Kung kayo ay patitigilin ng Lord, magpo-provide ng Lord ng bagay na nakakatagal kayo. Na sa dati yung ginagawang fornication, may i-replace ang Lord na hindi kayo madamage. Mga kabataan. Let's go 2 Timothy 1:9. Kaya dito, truth. Interesado sila kay Charlie Kirk pero hindi nila kayang sundin si Charlie Kirk. Mga young people, pag sinabi mong Charlie Kirk, akala mo dami rin ang alam. Pero hindi nila kayang sundin ang righteousness na buhay ni Charlie Kirk.
Palakpakan natin ang Lord. Diyan tayo nadidinggoy ng Satanas. Oh, anak ko, pagdating kay Charlie Kirk, talagang ganito, ganyan. Oh, pero hindi nagsisimbang anak mo. Pati ikaw, hindi ka na rin nagsisimba. Do not be entertained. It's not about Charlie Kirk. It's about your son. It's about you. Are you saved? Salamat kay Charlie Kirk. Salamat. Pero ang totoo, si Jesus talaga ang namatay para kay Charlie Kirk. 2 Timothy 1:9, yes, save us. Siya po ang nag-save sa atin. He called us to a holy life. Hindi naman tayo tinawag para mag-vape. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magpakasala. Tinawag tayo para umalis sa kasalanan. Tama ba? Palakpak. Mukhang hindi naintindihan ng mga young people natin. Yung hindi makahinga. Gumagano, parang mamatay na ako. Tapos nabuhay pa uli. So nag-confess talaga, palakpakan ng mga tao. Ngayon, nasa vape pa rin. So what is good? It's dramatic. Alam niyo si Satanas, madrama yan. Kaya huwag mong sabihin na kampi ka sa anak mo, alam mong dinadrama ka niya. Sabihin mo sa anak mo, na-deceive ka ading. Ito ang truth. Bilang nanay, tatay, save kita. Ito lang ang makasave sa iyo. Ang pagsunod sa righteousness. Yung pakita-kita lang ka tuwing may young people dito, hindi ako natinag. I'm so sorry for you. Pero but okay lang. Total, kayo naman ang magsasuffer, hindi naman ako. Tulad ng sinasabi nila, Pastor, ganito. Anong problema? Basta ako, sinasabi ko yung tama. Kung ayaw nyo naman sunod, ano mong mawawala sa akin? Tama ba? Oh, sabihin mo sa katabi, walang mawala sa atin kung hindi tayo susundin ng mga anak natin. They have given what? Chance, maraming chance, and they have given choice to make sa buhay nila. And because of anything we have done, but because of this own purpose and grace, ang purpose ng Diyos sa buhay ninyo, at sa kanyang grasya, this grace was given to us in Christ Jesus before the beginning of time. Ang grasya! Wow! Ipaalam natin sa mga religyoso, ang grasya may katapusan. Dahil ang grace ay dito lang yan. Ang love, ang walang katapusan. Dahil pag alis mo, lahat na ito mawawala, ang love ay mag-remain. Amen. Kaya nakakatunaw ang love. Kasi pag love mo ang anak mo, yung love na talagang galing kay Lord, kahit anong ginagawa ng anak mo, talagang nakakatunaw. Nalalove mo pa rin ang anak mo kahit nasaktan ka na, ninakawan ka na, love mo pa rin ang anak mo kasi anak mo nga yan. So, nasa kanila kung patuloy nilang gawin ang kanilang mga pinipili sa buhay. But we see to it na tayo ay a good example sa ating mga anak bago mahuli ang lahat. So, sabi niya, for He has saved us, called us to a holy life. Sinave tayo sa unholy para maging holy. Kaya pag nakita niyo si Ann Curtis, si Vice Ganda doon sa Mindiola, I'm sorry for these people. Sila ang kawawa, hindi tayo. Dahil sa mentality nila na hanggang dyan, paulit-ulit. At kahit sinong presidente, walang tao na hindi magnanakaw. Kasi nga po, nature ng tao ang magnanakaw, nature ang tao na nagpo-fornicate, natural sa tao ang makasalanan. Kaya nga, pasalamat tayo dahil kinuha tayo dyan para hindi na tayo muling mag-suffer ng kasalanan dahil ang kasalanan ay suffering. Amen? Palakpak. At ang grasyang ito ay binigay ni Jesus Christ sa atin mula pa nung tayo ay tumanggap. The moment na tinanggap mo si Jesus, grace begins. Ibig sabihin, bakit may grace period? Tinanggap mo na. Dahil alam ng Diyos magkakasala pa rin tayo because of the flesh. Kaya yung grasya nandyan. Ingatan nyo ang grasya, huwag nyong abusuhin. Sapagkat kapag nawala na ang grasya, disgrasya nga rod. Palakpak. Hallelujah! Hallelujah!
Sabihin mo sa katabi, may grasya ka pa ba? Oh, ingatan mo yan. Alam mo ang ano ang grasya? Yung banal na espiritu na siyang magko-cover sa iyo, na siyang magko-caught up sa iyo just in case ano man ang mangyari, siya ang naka-assign para ikaw ay protektahan. Hallelujah, hallelujah. Next. Itong cutting up po ay malapit na. Nararamdaman ko na rin kasi pagbasa kayo ng basa ng salita ng Diyos, magiging activate sa inyo. Kaya nga dito kanina, nag-meeting tayo sa mga churches, kailangan 30 ang laman ng tao na ng ating home churches, kumakain talaga, we see to it na kumakain. Or else, nagwe-waste tayo ng time at pera. We see to it na kahit 10, 100 ang pumapasok, may 30 man lang na talagang kumakain ng regular. Then masabi natin sila, papunta sila, they are destined to be altered. They are destined to be changed. So meron tayong confidence na itong mga 30 na to, na tao na ilang taon nating ilalagaan ay magkakaroon na ng anak ng Diyos dyan, na nagkikiri. Bakit kailangan ng mundo ang anak ng Diyos? They're eager kasi ang anak ng Diyos ang nag-carry ng power ng Diyos. Hallelujah! Hindi pa ba sapat ang pakita ng Diyos sa atin? Pinagaling si Dr. agad sa ating panalangin. Inuulit-ulit ko yan kasi narinig ko naman ang Lord. Pag-pray mo yan para i-display ko ang power. Ngayon, kung kayo ay hindi naniwala, hindi kayo nakabinipit. Ako talaga nakabinipit ako kasi alam ko ang ginawa ko. Hindi pa ba yan sapat? Na napaka-imposibleng maoperahan si Brother Rudy dahil malapit sa utak ang kanyang cancer. Pero ito, nangyari. Kung hindi pa man total healed si Brother Rudy, yung mga galaw ng Holy Spirit, yun ang tingnan ninyo. But I believe, as long as you and I, lahat, buong church ay maniwala. Di pa ba sapat yan na talagang nahulog yung mukha ni Russell ay nabalik sa high blood pressure? Hindi pa ba sapat na si brother mamatay-matayan sa kanyang maya-maya nag-a-ice sa kanyang atake, sa kanyang high blood pressure, nandito pa rin at siya ay patuloy na nagsiserve sa Lord. Hindi pa ba sapat na pinakita sa inyo lately na talagang mamamatay na si Lilibet, binuhay pa ng Diyos. At hindi lang yan, ang kanyang paa ay nireserba pa ng Diyos dahil gusto niyang magpakilala na siya ang Diyos ng VCF. At marami pang iba. Hindi ko na mabanggit ang mga milagro ng Diyos sa buhay niyo, kaya please na lang, kayo na ang mag-shout out. O hindi maganda, binigyan ka ng milagro, Di mo man lang sinasabi sa buong mundo. Kaya sabi ng Lord, ano pa bang gagawin ko sa iyo? Hindi mo naman ako pinapakilala. Kaya nga nagmilagro ako sa iyo para ipakilala mo ako sa mga tao 12 count si Gingging, hindi nakulong dahil sa Diyos ng BCF. Dapat ngayon si Pastora Sally nandun pa sa Manila nagsasayaw. Dahil sa Diyos ng BCF, siya ay kinot up. Kinuha doon sa dilim at nilagay sa liwanag. Simpleng ganun, simpleng shifting. Hindi nyo ba yung binabalyo? Yung mga pagtulong ng church na to sa inyo. Wala kayong makain, buong Espanto family, talagang kinuha ko yan dito. Si Lord John, hindi ako. Hindi niyo man ako nabayaran, si Lord binayaran ako. Lahat, pati anak niyo pinag-aaral, pero pagkatapos tumalikod, inutangan pa yung mga tao rito. Talagang I tell you straight, hindi naman pwedeng hindi ako magpangalan sapagkat katulad din po ng law, kailangan magsabi ka kung sino ang magnanakaw. Tayuan mo yan. I-fight mo sa korte para malaman na ang katotohanan. Hindi pa ba sapat? Marami na dito, pinagaling, asan sila?
Tama yung sinabi ng Lord, 10 ang pinagaling niya, 1 lang ang lumabalik. Ganun talaga ang ratio. Pero walang sama ng loob ang Diyos sa atin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Ang ano ko lang is yung mga tao niya na, naging tao pa ng demonyo sa bandang huli. Kaya nga sabi ng Lord, may pre-choice kasi akong binigay. Mamimili pa rin sila. Katulad ngayon ng IGP natin. Dinadown mismo galing dito ng mga leaders. Dinadown ang pastora ninyo. Alam ba ni pastora na professional tayo? Diyan sa piso department? Hindi niya yata alam na professionals tayo lahat. Ibig sabihin si pastora hindi professional. So ngayon, asa na sila? Ang professionalism mo ba ay nagtatapos ng iyong pag-alis sa Kapitolyo? Hindi, di ba? Nakikinig kayo ngayon. Ang gusto ko lang na bawiin ninyo ang mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil ang Diyos natin, sayang naman yung tinanim natin sa inyo, na baliwalain nyo, nag-water down. Kaya yung mga nawala dito na talagang nakita mo na na rapture, na swept away, nalunod sa kasalanan. Yon. Kailangan lang mag-repent. Habang buhay may pag-asa. Forget about the past. Kung may pain man akong nabigay sa inyo just to open your eyes, hindi po kasalanan yan. Ang kasalanan, yung magbigay ka ng pain sa tao, ninakawan mo, ginamit mo, o maybe ginamit mo siya para sa iyong sarili. Yun ang kasalanan. So, 1 Thessalonians 4:16-18. Ito po ang announcement ng Panginoon sa ganitong mga oras. Prayer ko lang sa mga nag-umpisa nitong BCF. Kahit si Pastor Andrew, Sister Samonim, I really appreciate those people naging part ng BCF na to. Dahil ako ang unang bunga nito na nakita ko at nakilala ko ang Diyos upang mapakilala ko rin sa inyo dahil sa ministering ito. 1 Thessalonians 4:16-18. For the Lord Himself, siya mismo, si Lord. Sino ba si Lord? May-ari ng langit at lupa. At alam natin si Jesus Christ si Lord, di ba? Palakpak. Siya pala si Lord na bababa, galing sa langit. Galing sa langit. Langit, pero bababa siya. Hindi sa lupa, kundi dyan sa clouds. Kasi nakalagay dyan, with a loud command, with the voice of the archangel. Alam natin, ang pinaka-top na archangels are si Michael, hindi si Michael Jackson. Si Archangel Gabriel, at saka si Michael, at saka si Raphael. Ito yung Archangel, head ng healing. Kung gusto nyo magpunta ng Department of Healing, ang Archangel dyan si Raphael. That's why he is called Jehovah Rapha. Siyang nagdi-distribute ng mga angels to heal people who are calling the name of Jesus. 20 minutes. So with the voice of the archangel, may boses, and with the trumpet, call of God. Ang trumpeta po, sa kanyang pagdating ay hindi yung trumpeta na literal. Dahil ang sabi, pag bumaba siya dyan hindi naririnig ng lahat. Yung second coming, naririnig, nakikita ng lahat, ang pag-open ng clouds. Pero yung kanyang pagbaba para salubungin ang mga tao ng Diyos ay hindi maririnig na trompeta. Ang mga anak lang ng Diyos ang makakarinig. Kaya magulat na lang kayo yung katabi nyo na wala. And with the trumpet call of God, the dead in Christ will rise first. Kapag nagbungkalan na ang mga
Naglabasan na ang mga pinatulog ng ilang taon ng Panginoon, ayun na po ang hudyat. Nakikita ng mata ng mga tao na, ito na pala yung sinasabi na sila ay aakyat upang i-meet ang Lord. Kasunod ang mga buhay. Kung tayo ay buhay pa sa panahon ng trompeta na yan at anytime, tayo ang kasunod agad. After that, we who are still alive, yung mga buhay, kaya mas maganda nga namatay na sila, inauna na sila, sigurado na sila. Hindi na sila magkasala. Alive and our left will be caught up. Everybody say, caught up. Together in the clouds, with them in the clouds. Kasama yung mga nauna na namatay kasama si Jesus. So hindi lahat po ng namatay nating mga ay makukot up sila in the air. And so we will be with the Lord forever. Hindi na tayo magkakahiwalay sa Lord natin. Mula doon sa himpapawid or sa clouds, magmi-meeting tayo na, can you imagine? Kasi 3 araw lang naman sa Lord ang years, or maybe, minuto lang yan. Kaya pag buhos-buhos niya ng kanyang galit dito sa lupa, salo ng lahat ng mga nag-vape, nagpo-fornicate, salo nila lahat, kahit na sila ay nagsisimba, hindi yan guarantee na hindi sila mali-left behind. Natural. Nandyan ba ang Holy Spirit sa iyo kapag nag-fornicate ka? Nandyan ba ang Holy Spirit sa iyo pag nag-vape ka? Wala. Dahil mag-grieve siya, malungkot siya dahil hindi mo siya, dahil ang katawan niya ay glory niya eh. Kaya pag nag-fornicate ka, nagkasala ka sa katawan mo, ninanakaw mo ang glory ng Diyos sa katawan mo. Naintindihan natin? Palakpak? And so we will be with the Lord forever. From the time na tayo ay umakyat na, kung totoong tayo ay nasa may banal na espiritu na ngayon. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo humiwalay sa Holy Spirit. Sakaling magkasala kayo, alam nyo na ang gagawin nyo. Agad-agad balik. Balik lang sa salita ng Diyos dahil ang banal na espiritu ay na-activate lang sa salita ng Diyos. Kaya kailangan po tayo magpa-fill in, magpapuno ng salita para ma-activate ang Holy Spirit sa atin. Palakpak. And so we'll be the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. Every day. Sabi niya sa Hebrews 3:13, punta tayo doon. Hindi ko ba na sa inyo? Encourage one another with these words. Ano ba ang words na encourage sa atin? Ito yung ni-reveal ng Lord na darating siya any moment. At ang iyong safety nest ay ang banal na espiritu. You have to know the Holy Spirit. Have relationship with Him closely. Dahil siya ang maglalagay sa iyo sa alapaap kung sakaling dumating na ang trumpet. But encourage one another, Hebrews 3:13, encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. So encourage everybody every day. Yan ang sinasabi ni Pastora. Encourage everybody. Pakitats mo ang iyong neighbor. Please encourage me every day. Have you encouraged anyone today? Sa araw ba na ito, may na-encourage kayo? You make it a habit of encouraging people. The Bible said, it's a great to be encourager. Uplifting. Generally, ang lahat ng tao sa mundo, kahit believer o hindi believer, it's a habit dahil kayo ay anak na ng Diyos, people of God kayo. Ang identity ninyo ay nang i-encourage kayo. Spiritual deposit ang tawag dyan. I believe kahit sinong tao makasalamuha mo, kahit na simpleng nagbigay ka lang ng tip, you are depositing spiritual seed to that person. Hallelujah! Hallelujah! So, it's good to know that we need to encourage people each and every day. Huwag kayong masiro. When we love and encourage one another with the sincere love of God, we are allowing God to call His
is being glorious body. We are showing to them that God is in us. Allowing God to use us. Hindi naman tayo tulad dito noon. Pero bakit ganyan ka? May pagbabago sa iyo. In other words, you allow God to use you for somebody. Hallelujah. Kaya sabi na ni Kirk, na tayo ay maging masipag. Huwag tayo maging tamad. Ipakita natin na tayo ay growing, productive for somebody. Para sa somebody. Dahil kapag nakita nilang productive tayo, tayo ay nakakadeposit ng magandang spiritual breed sa loob, seed sa loob. Subject for growth. So tayo ay nagiging farmer. Hallelujah. Kapag encourager ka, nagiging farmer ka. Ang farmer ay nag-i-expect ng harvest. Kaya wala kang gutom kapag ikaw ay farmer. So kailangan po nating ma-realize yan that God can use us through us and His grace will be released through us. Simpleng sabihin mo, you will be healed. You are releasing, you are depositing spiritual word to the person, to the heart of people. Tapatin ko na kayo, hindi sa trigger ang krisis ng mundo, ng pagkamatay ni at kung sino man ang mapatay na mga tandem, kundi sa puso ng tao. Kapag ang tao may sakit sa puso, puso ang pinagmulan ng pagkalabit ng gun. Walang kasalanan ng gun. Walang kasalanan ng mga batang walang alam. Ang puso nila ang pinagmulan ng lahat. Kaya ang Diyos pumunta rito para pasukin ang puso ng mga taong walang alam. Dahil kung alam lang nila na mapapahamak sila kapag walang Diyos ang puso nila, sila ay papunta na lang ng impyerno. Hindi na nila alam. Thank God for tonight. Na-encourage ba tayo? We need to encourage people nowadays, spiritual deposit in their lives. Make your home an encouragement. Gawin nyo ang inyong mga bahay, maging environment ng encouragement. Pagpasok ng asawa nyo, malinis yung kanilang higaan. Nakaka-comfort sa kanila. That is making an environment of encouragement to deposit seed in their hearts. Hallelujah! Hindi lang mga asawa nyo, mga taong pupunta sa inyong bahay, mga relatives, make your home an environment of encouragement. Yung bang, ay sana may ganyan ako, na-encourage sila. Ay sana ganito kalinis ang bahay ko, na-encourage sila. And when they go home, mai-impact yung buhay nila, magkaroon ka ng influence. At ang buhay mo ay nagbabago kapag nakasalamuha mo ang taong encourager. Palakpak. We encourage each other. Maging ang inyong mga anak, huwag natin sila i-down. Bigyan nila natin sila ng encouragement every day. Tell them, I believe may pagbabago ka. God help us to extend His grace. God brings us His heart to all of us. Today is the day of encouragement. Sabihin mo, encourage one another. May pag-asa tayo. Iba tayo. Anak tayo ng Diyos. Kukunin tayo ng Diyos sa time na talagang may crisis na. Encourage. Remind each other. Huwag kang malungkot. Mayroon kang pag-asa. Mayroon kang future. Dahil kay Jesus. So the removal of God is imminent because He is coming. Ano ang removal niya dito? 3.5 years, prepare for, the people will be caught up. Ito yung ating shifting. Praise God. Did I encourage you tonight? There is a shifting and it's coming soon. Soon is a shifting. Begin to pray for your families, loved ones. BCF,
for a sudden removal of God's people, hear me, may you will be the people of God. Because there is an assurance that God will envelop us before the dreadful, tremendous crisis will come. Hallelujah! Hallelujah! Are you sincere? Be preserved. Pray for your family that they will be saved, they shall be preserved, protected, and preserved in the name of Jesus Christ every day. Remember, the trumpet will blast anytime. And where do you stand? Yan ang tanong, saan tayo nakatayo? Fear and faith will be tested. Ignite your fire today. Ignite your fire today. The storm is coming. So, His glory is coming at the same time. The storm is coming, the glory is coming. When the world is so dark, the glory of God will be on the top. And the people of God will be on the top because we are the bringer of His glory. Palakpakan natin ang Lord. So crisis will come. Announcement, crisis will come. His people will not be part of it. Big time crisis is not for God's people. You've got to check if you are a person or a people of God. There will be a sudden cut out of God's people. It's a warning. It's a warning for all of us. The challenge for the believers. Warning for the sleeping. Pakisabi mo nga sa katabi, gumising ka na. Ano bang ginagawa mo? It's also the challenge for the believers. Kung kayo ay believer, where do you stand? Nasa bait pa ba kayo? It's a challenge for the believers. Nasa fornication na ba kayo? Come out from fornication, young people. Come out from lie, young people. Come out. For the Lord your God will sound the trumpet and give you His stop or separation. So Christians will suffer. The realm of the presence of God will come out, will coming to protect us. Return to the one who called you. You are hidden towards this perilous time, a time of intense tribulations that never happened before. Hindi pa naranasan ng buong mundo ang tribulation na to na parating. Kaya kailangan po nating paghandaan yan. Magbasa kayo para mas lalo kayo ma-fuel sa inyong pag-aabang ng pagdating ng inyong Savior. Okay, so, yun nga, dahil instead, ay ipipreserve tayo ng Panginoon sa mga itong critical na time na to. Globe is open. Ngayon, globe is open kasi ang Diyos mismo ang nag-open ng globe para sa atin. To work. Kaya nga ito sabi niya, ang inheritance mo ay ang earth. Kapag tayo anak ng Diyos, ipipreserve tayo, bababa tayo. Dahil ito ang ating inheritance. Hindi tayo magtatagal sa langit. Bibisita lang tayo, parang paradise. Pero sa ngayon, ang ating lupa ay parang Vietnam. Alam mo ba, pag sinabi mo Vietnam, talagang upos ang lahat ng tao. Pero sabi ng Lord, kapag ito ay nagkaroon na ng blast, talagang kukunin niya ang mga tao sa Vietnam. Hallelujah. You are called to endure, not to escape. Sa ngayon, may mga kunti-kunting crisis tayo. Easy lang kayo. Remember, God is backing you up. Katulad niyan, kung ano-anong pinagsasabi nila sa atin, it's okay, you just cool, be cool. At sabihin mo, anong problema? May solusyon naman yan. Di ba? Kasi ang anak ng Diyos puno ng solusyon. So what God promised in His revelation, our problem is in our heart. Okay, pakihawak ng puso. Baka mahina na yung palpitation, baka may problema yan. May unforgiveness. Ang cause po ng sakit ay ang unforgiveness. Kung sino man sa inyo ang hindi pa nag-forgive, forgive. Because I told you, kahit doon sa kay Mrs. Kirk, nag-comment ako,
Sabi ko, when you forgive the way Jesus forgive, heaven is open for you. Kaya walang kaabog-abog, akyat agad si Charlie sa presensya ng Panginoon. Kakainggit, talagang dire-diretso. Wala man lang siyang suffering. Ang anak ng Diyos, kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka magsasabi, aruy. Hindi ka magsasuffer. I assure you that. Palakpak. Hallelujah. Hallelujah. The mountain of the Lord's house in the last days shall be exalted. The mountain of the Lord's house in this last days shall be exalted. Actual people will be removed. Sinabi niya dyan sa 37 to 33 o 39. Let's go there. Last na po to. Kasi mahaba masyado, no? First, okay. Ito na lang ang encouragement natin. Pero ang sabi niya dito, you cannot deny na ito ay mangyayari. That there will be a way from God's plan. Katulad ni Noah, marami ang na-flood sa crisis or sa flood. Pag sinabing flood crisis, maraming na-rapture, na-caught sa flood. Iba yung na-caught up. Mga anak ng Diyos yun. Sino ang na-caught up? Na-preserve ang mga pamilya ni Noah. Naintindihan na ba natin ang tunay na meaning ng rapture? Hallelujah. Caught up po ang term para sa mga anak ng Diyos. You cannot deny this at ang sabi doon sa flood ni Noah, they took them all away. Yung mga maiiwan, you will be taken away by sin. The flood is sin in these last days. Sila ay katulad ng time ni Noah na naanod na sa kasalanan, naanod na sa babe, naanod na sa inom, naanod na sa pambabae, naanod na sa pang-i-scam. Naanod na, yun ang rapture. Samantalang ang ma-preserve ay yung totoong tao ng Diyos na namatay sa kasalanan at naging matapang na harapin ang katotohanan. Sabihin mo sa katabi, matapang ka na ba ngayon? Dahil ang mga coward ay ang mga coward ay hindi na nagsisimba. Ang mga coward ay hindi na nagbabasa ng Bible. Ang mga coward ay inaano na lang sa pera-pera. I tell you, ang pera mo ay hindi makasave. Samantalang sinabi ng Lord, sambahin siya. Siya ang Panginoon nagsabi, nag-command sa lahat ng taong ginawa niya, sambahin mo ako. Pero yung ginagawa natin, sa bahay pa rin tayo, nag-order ng Jollibee or anong makain dyan. Huwag tayong magsimba, dito tayo para hindi tayo mamatay. Wake up! Wake up! Habang buhay ka pa, ang grasya ay narito. Last po, ang aking advice sa inyo. Magmula ngayon, pag-uwi nyo mamaya, lagay nyo na sa puso ninyo. We are in this perilous time. Okay? 1 Thessalonians chapter 5, para sa mga Kristiyano, sa mga BCF, mahal ko kayo, kaya ako binigay ang buhay ko rin sa ministering ito for 28 long years. Nandito pa rin ako, nakatayo, naka-high heels pa rin, sapagkat mahal na mahal ko kayo. Hindi niyo ba alam kung paano ako mag-cramming? 1 Thessalonians 5, 1 to 13. Mga kapatid! Sabihin mo nga sa kapatid ba kita? Kahit anak mo yan, kapatid mo sa pananampalataya. Dahil equal tayo pagdating sa langit tayo, sa kay Panginoon, tayo ay isang pamilya. Akapin mo yung katabi mo, kapatid kita. Hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailangan magaganap ang mga bagay na ito.
Okay, asa na ng verse 2? Nawala. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, oh, it's so peaceful. Wow, ang ganda. Very romantic. Ganda ng jazz, ang kanta. Oo, sarap nito. Merong tequila. Tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Yung time na hindi mo inaasahan, akala mo tuloy-tuloy na ang saya. Doon darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat sa pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Alam ba ni Kurt or ni Charlie na siya ibabarilin habang siya ay nagsasalita? Hindi niya alam. Malaking sakuna yon. Kaya hindi po tayo nakakasiguro na hindi darating ang sakuna tuwing tayo ay nagsasaya. Ngunit wala na tayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi tayo mabibigla sa araw na yon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Siguruhin mo, hawakan mo yung kamay ng iyong katabi, siguruhin mo na sa panig ka ng liwanag. Asa na kaya yung mga young people natin ngayon sa mga oras na to? Sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Verse 6, kaya nga, kailangan tayo manatiling gising. Laging handa. Dito sa church, natutulog ka. Yung pa kayang wala sa church. Talagang tulog na tulog. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising. Laging handa. Malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Paalala po ito sa ating lahat. Bago tayo magkahiwalay ngayong gabi, malay mo mamayang madaling araw, ito na yung justisya sa atin. Verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Hallelujah! Hindi ka pinila. Hindi ka pinili para parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo, patay na nasa kanyang muling pagparito. Narinig niyo yun kanina? First is dead with the Lord, and then second, yung buhay with the Lord. Tayo ay makakasama niya forever. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. What I'm doing to you is, ginapaisog ko kamo ba? Makita mo yung tao, pag may fear na, hindi pa sana mamatay na lang. Kaya kailangan mo identify yung fear versus faith. Ang faith po ay nakakabuhay, ang fear ay nakakapatay. Kaya bawal sa anak ng Diyos ang may takot. Hallelujah! Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Praise God! Nagtutulungan ba tayo? Sino walang bigas? Magbigayan ng bigas. Walang pera? Magbigayan ng pera. Mukhang 3 lang nag-amen. At ang sabi niya sa 12, mga kapatid, pinakikiusap namin sa igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamahala ng pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Yung iba, hindi ako ginagalang. Sinasabihan mo ng ganitong gawin, hindi pa gagawin, hindi ka ginagalang. Klaro. Mga kapatid, pinapakiusap namin sa igalang ninyo ang nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Palakpakan natin ang Lord. Tumayo po tayong lahat at manalangin po tayo dahil ito po ang pangako ng Diyos ngayong gabi. Sana nakaset na po sa inyong mga puso na tayong mga tao ng Diyos ay may pag-asa. Keep tight. Hawakan mabuti ang inyong pananampalataya sa
banal na Espiritu. Dahil siya ang regalo nung kayo ay tumanggap. Hanggang wakas sana nakahawak tayo, nagpapahawak pa tayo. Naghawak tayo, nagpapahawak pa tayo. Para sigurado talagang tayo ay ligtas magmula ngayon. Hayaan mo na, nakukunti tayo basta't sigurado tayo sa ating biyahe papuntang sa ating Panginoong Jesus. Salamat Lord sa gabing ito. Malaking inspirasyon, encouragement sa amin ang aming narinig na kaming mga tao mo na nagkakaroon kami ng partisipasyon sa inyong trabaho ay may assurance na hindi mo kami pababayaan o iiwan man. Totoo ang lahat ng sinasabi mo na hanggang wakas ay kayo ang aming kasama. Lord, maraming salamat sa gabing ito at uuwi kami na makikita namin na may chance pa kami ng mga pamilya namin ay aming ma-influensyahan, mabigyan ng impact, mabigyan ng encouragement, makadeposito kami ng mga salita sa mga puso nila na magbabago at ang puso nilang pagalingin mo upang hindi sila magdanas ng kahirapan. Katulad po namin. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. Dito tayo. Praise the Lord. Maliwanag ba ang mensahe ng Diyos sa atin lahat? So yung inyong mga messenger, mag-encourage na po tayo magmula ngayon. Nakaabang na ang araw-araw ninyong pagpapadala ng may deposit spiritually. Alright. Ready na ba kayo? Join po tayo ngayong gabi. Alam nyo, ngayong gabi, may gagawin ang Diyos sa atin. Puso natin ay nananabik sa pakikipagkita sa ating Diyos na buhay. Alright. Nananabik ba kayo? Excited ba kayo? Kasama ko.
kababayan natin. Amen.